Dumipensa po itong si Attorney Salvador Panilo dahil sa maling allegation, misinform umano itong si Lucas Bersamen, ang Executive Secretary ni Bongbong Marcos. Ito po kasunod sa naging pahayag nga po ni Attorney Salvador Panilo patungkol sa pagtanggal kay Vice President Sara bilang miyembro ng National Security Council at kasama po ang iba pang mga dating presidente, kasama siyempre itong si dating Pangulong Digong. Basahin muna natin mga kababayan ang unang sinabi po ni Attorney Salvador Panilo. Ito po, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, kahusayan at karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Ito nga po ang tinutukoy ni Attorney Salvador Panilo ay ang mga dating presidente and of course si Vice President Sara. Kahit nakalaban sa politika, the national security must go beyond politics border. Seguridad ng bansa ang pinag-uusapan at kahit magkalaban sa politika, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito, kalimutan natin yung buwisit na yan sa isa't isa, hindi yung tanggalin mo. Ito po ang kasunod sa naging pahayag ni Attorney Salvador Panilo dahil tinanggal nga po ang dating presidente o mga dating presidente, kasama kasi dyan si Irap, si Gloria at si PRRD. At isa po ay si Vice President Sara at ang nakikita nga po natin, ito na nga po ay parte ng pamumulitika. Ganon din po yung tinutukoy ni Attorney Salvador Panilo, mga kababayan. Dahil alam natin na posibleng parte po ng sinusulong nilang impeachment kay Vice President Sara ang pagtanggal bilang miyembro ng National Security Council. At isa pa dyan, ay lumabas po, nagtrending, usap-usapan sa social media ang mga opinyon ng ating mga kababayan na posible di umano na ito po ay parte sa niluluto nilang pagdeklara ng martial law, mga kababayan. Ngunit iba po ang sagot ni Bersamen, no? Imbes na ipaliwanag kung bakit kailangan tanggalin po itong si Vice President Sara, abay binato pa ng mga hindi katotohanan na allegation umano itong si Attorney Salvador Panilo. At para sa kaalaman ng lahat ay nagkomento din si Attorney Harry Roque at sinabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang live stream na ang pagtanggal kay Vice President Sara ay parte po sa posibleng martial law na niluluto ni Bongbong Marcos. They slammed as malicious the insinuations made by former Duterte spokesperson Harry Roque that President Marcos Jr.'s order to reorganize the National Security Council may be a prelude to a martial law declaration. Alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious. Ano? Because the Constitution is very clear when may a president declare martial law. I don't think it is in the mind of the President right now. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. So, nakita natin mga kababayan natin, medyo napipikon na nga po itong si Bersamen, ano. Actually, pwede niya naman sagutin, ipaliwanag, kontrahin lang naman, no, itong mga analysis at opinion po ni Attorney Harry Roque. Pero, ika nga mga kababayan po natin, kung wala naman silang tinatago, bakit po sila magagalit? At ano po ang rason, bakit kailangan nila tanggalin itong si Vice President Sara? Di ba ito po yung naging pattern ni Marcos Sr. na noon ay tinanggal din po bilang miyembro ng National Security Council ang Vice Presidente nung si Marcos Sr. po ang presidente. No? So ganun din kasi ngayon ang nangyayari. At parang inulit lang ni Marcos Jr., no? Tinanggal niya rin po bilang miyembro ng National Security Council si Vice President Sara. At nung panahon ni Marcos Sr. ay nagkaroon nga po ng martial law. Kaya hindi maiwasan na ito rin po yung iisipin ni Attorney Harry Roque. Ganoon din po yung pinag-uusapan ngayon, no, sa social media ng ating mga kababayan dahil may basihan, may nakikita po silang pattern sa pagtanggal kay Vice President Sara. At ano nga ba yung mga sikreto na hindi kailangang malaman ni Vice President Sara? Actually, noon pa man, no, pag-upo ni Marcos Jr., hindi naman talaga sinasama ng National Security Council itong si Vice President Sara at mga dating presidente sa kanilang pag-meeting. At bago pa man tinanggal itong si Vice President Sara ay kini-question niya na po itong National Security Council. Ito tingnan nyo lang po mga kababayan yung pagpasok lang ng mga Afghanistan sa ating bansa. Di po ba yan ay isang party po ng National Security Council?
No? Di po ba parte po yan ng national security natin na unang kini-question po ni Vice President Sara? Bakit pumapayag itong si Marcos Jr. na tayo po ay tambakan ng mga Afghanistan na pinoproseso po ang kanilang dokumento para sila po ay makapasa or titingnan yung kanilang authenticity kung sila po ba ay karapat-dapat na makapasok sa Amerika. Bakit sa Pilipinas dalhin? Na kung totoo po, hindi naman nila dalhin directly sa Amerika, pero bakit sa Pilipinas? Yun ang isa sa kini-question ni Vice President Sara. Ngayon, pumasok na nga po yung 300. Di po ba? No? At posible may sikreto po sila dyan. Bakit kailangan nila tanggalin itong si Vice President Sara at itong mga dating presidente? No? So, kita natin yun. Ang paraan ng pagsagot ni Bersamin ay medyo piko na. Bakit hindi niya ipaliwanag? Di po ba mga kababayan po natin? Bakit hindi niya ipaliwanag ng maayos para maintindihan ng ating mga kababayan tayo po at hindi tayo mag-iisip na posibleng maulit ang ginawa ni Marcos Sr. na posibleng gawin ni Marcos Jr. President Marcos Jr. last week issued Executive Order 81, which effectively removed Vice President Sara Duterte as well as former Philippine presidents, including Marcos Jr.'s predecessor, former President Rodrigo Duterte, from the National Security Council. Another Duterte spokesperson, Attorney Salvador Panelo, said that the move smacks of bad politics. Bersamin, however, says, dito siya asar na asar kay Attorney Salvador Panelo, no? Sa mga sinasabi po ni Attorney Salvador Panelo. At ngayon, imbis na ipaliwanag ng maayos, kailangan niya pang siraan, no? Magpalabas ng maling impormasyon laban po kay Attorney Salvador Panelo para lumabas lang na sila po ay tama at mali ang naging komento ni Attorney Salvador Panelo. Panelo does not have any moral authority to question the decision of Marcos. Meron akong nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the president. Kini-question niya ngayon kung bakit nagsasalita itong si Attorney Salvador Panelo. Siyempre karapatan po yan mga kababayan po natin ni Attorney Salvador Panelo na mag-criticize kung ano po yung nakikita nila. Pero ang sabi nga po ni Attorney Salvador Panelo, mali at misinform umano itong si Secretary Bersamin. Ibig sabihin mga kababayan, itong si Bersamin ay mukhang pataka kung sa Ilonggo o Bisaya lamang sa kanyang sinasabi at walang sapat na basihan. Ito po yung sinasabi ni Attorney Salvador Panelo. Executive Secretary Bersamin is misinformed. Never advocates the exclusion of former Vice President Leni Robredo in the National Security Council. At sinasabi pa nga ni Attorney Salvador Panelo na si Leni Robredo actually ay invited sa nangyaring meeting po ng National Security Council kung saan dumalo rin po yung mga dating presidente. Kasama dyan si Ramos, si Estrada at si Gloria Macapagal Arroyo. Kasama po sila sa ginanap na meeting, kasama po siyempre si PRRD para pag-usapan yung iba't ibang issue, iba't ibang hakbang na posibleng gawin na makakatulong sa pag-implement ng national security ng ating bansa. So hindi po in-exclude ni PRRD, hindi po excluded si Leni Robredo, hindi rin po siya hinadlangan ni Attorney Salvador Panelo na makasama sa meeting po ng National Security Council. So lumalabas dito na kung pagbabasihan po natin ang sinabi po ni Attorney Salvador Panelo na lumalabas na mukhang walang alam po itong si Bersamin sa kanyang pinagsasabi. So isang kahihiyan po, nakakahiya po yan mga kababayan po natin na bilang Executive Secretary ni Marcos Jr. dapat alamin niya po yung kanyang mga sinasabi. So lumalabas ngayon na mukhang hirap na rin ipaglaban ni Bersamin itong si Bongbong Marcos sa mga kritiko. Kasama nga po itong dalawang kilalang opisyal noon sa panahon ni PRRD, itong si Attorney Salvador Panelo
at itong si Atty. Harry Roque. Ika nga, kailangan niya kasing batuhin ng putik itong si Atty. Salvador Panilo, si Atty. Harry Roque, parang lumabas, no, na malinis itong si Bongbong Marcos. Pero ang nangyari kabaliktaran, lalong dumumi at lalong napahiya tuloy sila sa kanilang mga allegation, lalong-lalo na po kay Atty. Salvador Panilo. Ang sinasabi natin dito, kung sila naman po mga kababayan ay walang kasalanan, kung sila po ay walang masamang plano against po kay Vice President Sara, bakit nila kailangang tanggalin? Diba? Hindi kaya ito nga ay totoo na parte po ng niluluto nilang martial law at sa sinusulong nila na pagsibak kay Vice President Sara sa pamamagitan ng impeachment, no, na pinapalabas ni Marcos Jr. na hindi po siya pabor, pero kita natin yung mga alipores ni Martin Romualdez diyan sa Kongreso ay gigil na, no, sa pag-impeach kay Vice President Sara. Yun lang po mga kababayan at maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat pa kayo palagi. Mabuhay po ang bansang mais.